Ma'am, good morning. Good morning, Ka-Eli. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong linggong umaga dito po sa DZXL, sa mga nanonood sa Facebook Live, sa Facebook page ng VP Leni Robredo, saka ng RMN, sa ating pong mga kababayan sa Bicol, marhay na aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Good morning, Ka-Eli. Okay, good morning. At siyempre ma'am ay magbabalik tanaw tayo sa nakarang linggo. At matapos po yung inyong mahaba-habang proseso ng desisyon at sabi natin pinaka-memorable, no? Makasaysayan. Kumusta ho, ma'am? Actually, Ka-Eli, ngayon parang hindi pa din ako makapaniwala. Kasi yung mga araw bago nung Webes, naging napakahirap talaga para sa akin. Updated ka naman, Ka-Eli, alam mo na in the past month, mula siguro nung August, sumusubok na tayo na kausapin yung ibang mga kandidato, yung ibang mga grupo, naghahanap sana ng paraan para magkaisa. Yun yung daan na tinatahak natin, Ka-Eli, hindi din lingid sa kaalaman mo na yung bala ko talaga dalawa na lang. Either magpapahinga ako o magkakandidato ako ng lokal. Yun talaga yung daan na tinatahak natin. Kaya nag-exert tayo ng maraming effort na magkaroon sana ng unification para tutulong na lang ako sa mga national candidates and uuwi ako sa amin para doon naman magbuhos ng serbisyo. Apa. Pero hindi naging maganda, hindi naging yung pinagdadasal natin na magiging katapusan ng lahat ng usapan, hindi nangyari. Doon ko, Ka-Eli, na-realize na mahirap talaga, mahirap mag-unite pag merong hindi alignment sa mga paniniwala, merong hindi pareho sa daan na gustong tahakin. Kaya nung tinanggap ko yun, Ka-Eli, na mukhang wala na talagang unification na mangyayari, pinag-aaralan natin, Ka-Eli, kung hindi ba unified, sino ba yung tutulungan natin? Opo. And actually, Ka-Eli, nandun na tayo sa pag-assess, sino ba sa mga kakandidato yung tingin natin acceptable sa ating base. Magiging acceptable siya kasi pinapakita nila na yung mga tayo nila sa mga napakamahalaga mga issue pareho sa amin. Pero hindi yun nangyari, Ka-Eli. Kaya late last week lang, hindi pala, nung nakaraang kasi Sunday na pala ngayon. Pero yung, I think Webes nung linggo bago last week, nung ninominate tayo ng isang bayan, dun talaga, Ka-Eli, yung parang ano siya, parang doon nagbago. Na seryosong iniisip natin na talagang tumakbo na. Alam natin, Ka-Eli, kung gaano kahirap kasi wala tayong makinarya ngayon, hindi tulad doon 2016, wala tayong resources na kailangan sa kampanya, hindi tayo naghanda. Alam natin na marami sa mga kumakandidato, Ka-Eli, ilang taon nang naghahanda. Tayo ay wala talaga. Pero lagi ko naman to sinasabi, Ka-Eli, na tayo kahit mahirap, pag ramdaman natin na ito yung tamang dapat gawin, handa tayo dapat isuong yung kahirapan. Kaya nagfa-file na, Ka-Eli, yung ibang mga kandidato, hindi pa tayo finally nakakapag-decide. Kasi nung ninominate tayo ng isang bayan, humingi tayo ng ilang araw pa. Humingi tayo ng ilang araw pa para pag-isipan, para pagnilayan. And yun nga, nag-decide tayo with finality nung nakaraang Webes. Hindi natin inaasahan, Ka-Eli, yung overwhelming na reaction ng tao. Akala namin, Ka-Eli, yung matutuwa yung dati ng supporters. Pero nakikita namin ngayon, Ka-Eli, ibang-iba. After the announcement, ang dami nagvo-volunteer, ang daming gumagastos ng sariling pera. Ang iba nga, Ka-Eli, nakikita ko na lang sa Facebook. Ang dami nag-iisip na mga paraan kung paano makatulong. So sa akin, Ka-Eli, malaking pasasalamat.
malaking pasasalamat sa lahat na nagpahayag ng suporta, malaking pasasalamat sa lahat na nagsakripisyo. Kasi ano talaga, hindi po namin ito inaasahan. Parang ito yung affirmation na siguro tama naman yung desisyon na ginawa natin. Kasi yun talaga yung dasal ko ka, Ellie. In the last week or so, sabi ko sana klaro yung mensahe ng nasa itaas kung ano yung dapat kong gawin. Opo. So, nung after the announcement ka, Ellie, nakita mo naman ka, Ellie, diba? Nakita mo kung paano mag-react yung tao. So, nakakaano talaga. Nakakaantig din ang damdamin. Apo. Siguro, ma'am, at ako nagulat din ako lalo na sa yung mga bata at mga veteranong celebrities dito po sa atin. Kasi nung nagsuot ng kulay alam mo na kagad At may mga hashtag. So, talagang sila po ay sumusuporta na hindi ko akalain na gano'n. So, ano ma'am ang mensahe nyo sa kanila? Ako una pasasalamat. Pero ako kasi ka, Ellie, yung pakiramdam ko, hindi naman yun pagsuporta lang sa akin. Mhm. Pero pakiramdam ko, yung mensaheng ibinigay natin sa kanila during the acceptance, nag-resound sa kanila ang gusto kong sabihin, siguro yung pakiramdam na inihayag natin sa taong bayan, yun din yung pakiramdam nila. Kaya nakiisa sila. Yun yung tingin ko kasi maraming nagpahayag ng suporta ka, Ellie, hindi natin inaasahan. Tama. Hindi natin inaasahan. Yung dati na nating supporters, alam natin kasi sila yung nagtutulak sa amin na alam natin na ang tagal na nilang naghihintay, ang tagal na nilang nagdadasal na magdesisyon tayo na tanggapin yung hamon. Pero after nung Thursday ka, Ellie, parang merong floodgates na nabukas. Parang merong floodgates na nabukas na nagugulat talaga kami. Nagugulat kami, halimbawa pag nagbubukas kami ng social media, Twitter, Facebook, YouTube, may mga taong hindi namin inaasahan na akala namin na kadalasan apolitical ito pero nag-make ng stand. And I think yung pag-make ng stand na yun ka, hindi yun dahil sa akin pero dahil sa laban na nire-represent ko. Gusto kong sabihin maraming nakakaramdam ng nararamdaman natin. Okay, so ako ma'am, inisa-isa ko, talagang nilista ko at in-screenshot ko pero hindi ko na mabanggit, maubos ang oras natin. At siguro sa mga susunod natin na palatuntunan. Yes, ma'am. Actually, Ellie, ngayon pa lang na umaga, may nagpadala sa akin ng parang Twitter link. Merong isang grupo na inipon nila lahat. Inipon nila lahat. Ito mga artista pa lang ito ka, Ellie. Wala pa dito yung hindi artista. Ang dami. Ang dami ka, Ellie, nagpahayag. Kaya ako nagpapasalamat ako. Pero ito ka, Ellie, sabi ko nga kanina, wala akong resources, wala tayong resources, wala tayong makinarya. Pero yung suporta ng taong bayan ka, Ellie, nagpapakita na pag taong bayan na talaga yung nagdesisyong gumalaw, wala nang laban yung laki ng makinarya ng iba. Kasi tao na to Kami ka, Ellie, syempre ako ayokong lumusong kasi sabi ko mababa yung numbers ko, walang resources na aasahan. Pero nakikita ko ngayon ka, Ellie, ang dami ng streamers, ang dami mga tarps, ang dami mga stickers, may mga nagkakaravan kung saan-saan. In fact, may nagpadala sa akin ka, Ellie, video sa Iloilo, video sa Bacolod. Kahapon, tinawagan ako, wala ako sa opisina, pero ang daming tao sa labas ng opisina namin. Apparently, parang ang nagsimula daw Lawyers for Lenny. Nag-motorcade sila kahapon, more than 100 na mga sasakyan. Pero ang daming ibang sumalubong na ibang grupo. Pinadala sa akin ka, Ellie, yung video. In fact, tinawagan ako ng isang organizer dito at nag-address ako ng mga taong nandun. So ano talaga to? Pag tinignan mo nga ka, Ellie, yung Shopee, saka yung Lazada, yung mga platforms, ang dami ng mga merchandise. Tapos ang daming mga Facebook pages, mga websites na nagsulputan. So yung challenge namin ngayon ka, Ellie, kung paano ayain lahat. Kung paano i-grupo
yung lahat na may mga initiatives na ganito. Ayaw namin Eling magdikta. Ayaw namin isa-ilalim sila sa official campaign. Mas mabuti na parang mga parallel na mga grupo ito, basta meron lang coordination yung lahat para hindi sabog. Yun yung ginagawa namin ngayon. So humihingi lang akong paumanhin Eli. Kung yung mga nakikinig po na mga nag-sign up sa ating link na binigay for volunteers, hingi lang po kami ng paumanhin na hindi kayo mababalikan agad-agad. Kasi sobrang dami po. Opo. Sobrang dami ng sign-ups na, halimbawa Eli, yung parang half day pa lang nung Thursday hapon, yung kinikwento sa akin, meron ng 11,000 na sign-ups, yung nababalikan pa lang nila 5,000. So ngayon kasi Eli, nagsa-set up pa lang tayo kasi ang late ko nga nagdesisyon. Nagsa-set up pa lang tayo ng organisasyon, kaya kulang pa tayo ngayon sa tao, kulang pa sa pag-organize ng volunteer. So bigyan lang po kami ng mga 1 or 2 weeks para ayusin lahat. Opo. At dyan po, ma'am, sa Vancouver, sa Canada, no? Bukas Monday ay Thanksgiving Day. At may mga nag-organisa na ron, no? Lenny for President 2022, sina Amado Mercado, Ray Fortaleza at si Danny Barroso, ma'am. At nandun na sila. Nag-organisa na yung mga, hindi lang mga Pilipino. Sir, maraming salamat. Hindi lang mga taga Bicol daw, talagang halos lahat ng mga Pilipino roon sa Vancouver. At yung kapatid nyo rin, ma'am, di ba, nasa Canada? Yes. Nasa ano siya, Eli, nasa Calgary. Ayun, opo. Nasa Calgary yung kapatid ko. Pero nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin na nasa labas ng Pilipinas. Kasi in the last 2 or 3 days, ang dami po naming messages na natatanggap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na meron din silang sinisimula ng mga initiative doon. So nagpapasalamat po tayo at talagang ito Eli, nakikita natin na pag tao na talaga yung gumalaw, parang yung lahat na agam-agam nawawala. Kasi marami, alam mo na yun Eli, di ba? Ang dami ko talagang agam-agam sa pagtakbo. Pero yung pinapakitang nila ngayon na paglabas, pagsuporta, parang ina-assure tayo na tama naman yung desisyon natin. Yung pakiusap lang natin Eli, sana masustain natin ito. Sana mapalawak pa natin yung ating hanay. Kasi eto lang kasi yung pwedeng lumaban sa fake news eh. Nahihirapan kami Eling ma-penetrate yung mga sites na lahat talaga propaganda saka fake news. Kasi gumagastos talaga sila ng napakaraming pera. At maraming naniniwala. Maraming naniniwala kasi yun yung nababasa nila. At nahihirapan kami doon kasi wala naman kami Eling resources. Pero pag taong bayan na talaga yung gumalaw, walang sinabi. Opo. Walang sinabi yung mga propaganda na ginagawa nila. Opo. So yung pakiusap lang po natin sa volunteers, huwag tayong makontento na yung circle lang natin, yung ating parang nahahalubog. Siguraduhin po natin lalabas tayo sa dati nating mga nakasanayan. Opo. At yung mga kababaihan ngayon talagang nagiging makulay, ma'am, no? At isa rito, si Maria Ressa, unang Pilipinong nakasungkit na Nobel Prize. Peace Prize. Ito Eli, ang laking bagay na may Pilipino na naging Nobel Peace Prize. Tinitingnan ko nga Eli yung mga articles. Yung last time na may journalist na naging Nobel Peace Prize awardee nung panahon pa ni Hitler. Nung panahon pa ni Hitler, meron Eling isang European na journalist na lumaban talaga doon sa diktadurya ni Hitler. Siya yung naparangalan noon. And ngayon lang yung pangalawang pagkakataon na meron 2 pinaparangalan na pareho journalist. And ito Eli, yung isa Russian siya na journalist. Tapos yung pangalawa si Maria Ressa. Parehong klase ng pamumuno yung nilalabanan. Parehong klaseng pamumuno na talagang may deliberate attempt na i-control yung media saka yung freedom of expression.
At si Maria Ressa, sobrang deserving ka, Ellie. Naalala ko, early days pa lang ka, Ellie, ng pagiging VP ko. Wala pa kaming kamuwang-muwang sa nangyayari sa social media. Siya na yung naririnig namin na nag-umpisa ng pag-aralan kung ano yung nangyayari. Naririnig namin yung kanya mga statements para mag-isa siyang lumalaban. Mhm. Mag-isa siyang lumalaban at a time na hindi pa tayo masyadong aware na ito palang mga nakikita natin, mga trolls pala tong bayaran, Opo. na yung mga nakikita natin na mga engagement sa social media, lalo sa Facebook, ngayon nasa YouTube at TikTok na, Mhm. na ito pala ay well-orchestrated na infrastructure for disinformation, na binabago yung kwento ng kasaysayan, Opo. binabago yung katotohanan. Kaya ito talaga ka, Ellie, sobrang deserving ni Maria Ressa. Opo. Yung sa akin lang, nagpapasalamat tayo sa kanya. Pero at the same time, sana naiintindihan natin yung bigat ng award na to. Opo. Na si Maria Ressa, siya yung nakikipaglaban para yung freedom of the press, yung freedom of expression, patuloy na mapangalagaan. Opo. So ma'am, sigurado may masasabi rin no, sa kay Maria Ressa. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Makakasama ho natin siguro. Makakakwentuhan natin ngayon at siguro maisama na natin ngayon Yung sa ating ating talakayan. special guest. Yes, ma'am. Siya yung ating special guest ngayong umaga, Kylie. Okay, Senator Kiko. Magandang umaga Nandiyan na sa inyo. si Senator. Opo, nakista. Hi, Ayun. Senator Kiko. Hi, Vice President Lenny and kay Ellie at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga. Good morning to everyone. Okay, so Senator. Senator, Yes. yung nabanggit na ni BP, no? Yung kay Maria Ressa. Kayo naman, anong masasabi niyo rito? Siyempre tayo rin ay nagse-celebrate at tuwan-tuwa na ipanalo o naibigay niya ang karangalan sa ating bansa, yung Nobel Peace Prize. Talagang sunod-sunod at puro babae pa, di ba? Ang nagbibigay ng parangal at honor sa ating bansa. Si Hedy Lynn, first time mag-gold, at ito, first time na ang Pilipino ay nakatanggap ng Nobel Peace Prize. So we are really very proud, and tama nga yung sinabi po ni Vice President Lenny na right after 2016, kami nag-uusap na ng ilang mga meeting at pinapaliwanag niya ni Maria yung network ng disinformation na napakatindi. Na in fact, I remember distinctly, sabi niya, minonitor namin ang around 20, no, we were able to dissect mga 30 sites, 30 fake news sites, at ang kanilang saklaw ay 30 million people. Kumbaga yung reach nila 30 milyong tao. At sabi niya sa amin noon, at 30 lang ang aming na-monitor, hindi pa namin nadadissect yung mga 300 kasi daw yung site. Pagkain. Welcome to my challenge crowd. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, Na po tayo doon para makita nyo din. Po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa May Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ayan, pila po yan? 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayan, ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. So talagang
2016 pa lang, pinapaliwanag na niya yung problema ng ganitong klaseng propaganda machinery, yung disinformation, yung kasinungalingan, yung panlilinlang, no? Panlilinlang sa ating mga kababayan at sa buong mundo, in fact. So, talaga, we are very proud that she has achieved itong pagkapanalo niya. Ito din, Senator Kiko, yung jubilation natin sa pagkapanalo ni Maria Ressa, parang binawi naman ang kalungkutan dahil sa passing ni Chito Gascon. Yes, ma'am. Alam ko, Senator Kiko, kilala mo siya on a very personal level. More siguro than kilala ko siya. Kasi siguro konting trivia lang na nung 4th year ako in college sa UP, si Chito yung ating student council president. Noon lang ako, follower lang ako, pero naalala ko, Senator Kiko, na yun yung year na grabe yung mga mass actions natin against the Marcos dictatorship. And si Chito talaga yung nangunguna ng aming mga street demonstrations. Naalala ko, kasama ko pa siya sa jeep eh. Kasama ko siya sa jeep yung February, parang before the presidential elections. Hindi ko alam kung meeting de avance yun ni President Cory. Pumunta kami dun sa Plaza Miranda. Ay, hindi, parang sa Luneta. Pumunta kami sa Luneta, oo. Magkasama kami ni Chito Gascon sa jeep, pero siya yung aming leader. Pero alam ko kasi, Senator Kiko, na halos same time tayo nasa UP. Yes, ma'am. Pero kung ako nun follower lang, ikaw student leader ka na. So ano ba yung mga naaalala mong mga memories about Chito Gascon? Ay, una, tama po yun. He was the student council president ng UP Diliman noong 1985 hanggang 1986. At kasama siya sa Tugon Party. Ako yung nasa kabila, yung katunggali ng Tugon, yung Samasa. And 1985, I was with him in the student council but in the other party. I was, ako noon, university student, USC councilor. Yung USC councilor din, ine-elect ng lahat ng mga college tulad ng chairman at vice chairman. So we were together in the student council. Talagang mainit na mga debate ang nangyayari noon dahil nga iba yung aming punto de vista sa kanila. Pero all throughout, he was really talagang wala siyang ginawa kung hindi talagang subukang pagkaisahin kami, magkasundo, magtulungan. And then after him, ako naman ang naging student council president noong 1986. At siya naman ang naging... Magkasunod pa kayo, Magkasunod pala kayo? Magkasunod Yes, ma'am. kayo? Yes, ma'am. Tapos, nung si Cory na ang presidente, inappoint naman ni Cory si Chito bilang youth and student representative sa Kongreso. Kasama din, ma'am, na again, we were both youth leaders organizing young people. At ma'am, actually, sa totoo lang, si Chito din ang nag-recruit sa akin sa Partido Liberal in the 90s, late 90s. So talagang, we go a long, long way. And ang biro nga namin noon, dati magkasulungan tayong partido sa college. Pero ngayon, iisa na ang partido natin. And it's always been a recurring joke sa amin ni Chito. But talagang, he was such a fighter. He was such a strong presence sa lahat ng mga activities namin sa partido. And then obviously, itong nakaraang ilang taon under the current administration, yung kanyang presensya bilang Commission on Human Rights chairperson, talagang hindi siya nagpatinag. Talagang ginawa niya yung tungkulin niya at yung trabaho niya. Kahit na sunod-sunod din ang paninira, ang pangiinsulto na hinarap niya bilang chairman of the Commission on Human Rights. Saka Sen, no? Siguro napakahirap nung maging chair ng Commission on Human Rights at a time na ang daming extrajudicial killings na nangyayari sa present administration. Naalala ko sen yung parang parang yung vision niya sa Congress
na Yes. nakaupo siya doon sa gallery tapos pinagbobotohan ng mga congressmen yung piso na yung piso na budget ng Commission on Human Rights. Yes. Kaya yun yung naalala natin. Pero di ba Sen, sa maraming laban para sa pag-protect ng karapatang pantao. Isa si Chito talaga sa laging nangunguna. That is Kaya some- nalulungkot po tayo sa pagpanaw niya. Pero ito Sen, ngayon lang yata namin ikaw naging guest ni Ka Eli dito sa aming radio program. Alam ko kilalang-kilala ka ng mga kababayan natin. Kilalang-kilala ka ng mga kababayan natin dahil matagal ka nang nanilbihan bilang senador, bilang miyembro ng kabinete ni President Aquino. Pero marami hindi nakakakilala yung mas personal side mo. At yun sana, Sen, yung gusto kong mga itanong sa'yo ngayon. Ang iba dito, alam ko na, pero ito yung side na hindi nakikita ng tao na senador ka, syempre yung asawa mo hinahangaan ng napakaraming tao. Pero ako Sen, on a very personal level, nakita ko kung gaano ka kasimple. Nakita ko kung gaano ka kasimple. Ito Sen, hindi ko pa to sa'yo nasabi. Pero naalala mo ba Sen, na nung una kang tumatakbo, inassign kami ni Jess, nung asawa ko, nasamahan ka. Every Yes, ma'am. time pupunta ka sa dagat, tatlo kami magkakaibigan. Ako, Yes. si Judy, sa kasi naalala mo, sinasamahan ka namin pag-ikot. Yung naalala ko, Sen, yung relo mo noon, hanggang ngayon, yung pa din yung relo mo. Hindi pa kita nabibiro noon. Pero sabi ko, napakasimple talagang tao dito ni Sen. Tapos sa office po namin, pag pumupunta ka, parati kang pinag-uusapan ng mga staff namin kasi ikaw yung nagda-drive. Nagkakakwento po sila na akala namin kung sino yung katabi namin sa parking lot na nagpa-park ng sasakyan. Paglabas, si Senator Kiko pala, walang kasama, walang driver. So ang una kong tanong Sen sa'yo, paano ka naging ganito? O paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain yung kasimplehan mo considering na ang tagal mo ng senador, naging cabinet secretary ka, asawa mo megastar? How do you do it? Well, siguro yun na yung kinalakihan namin bilang mga magkakapatid. Siyam kasi kaming magkakapatid, mami. At siguro dahil hindi naman kami masasabing malaki ang kumbaga mayaman. Kasi nga sa totoo lang, ma'am, nung tatlo na silang magkakapatid, wala pa ako, kinailangan lumipat from Philam Homes, Quezon City to UP Village kasi masyado nang malaki ang gastos at hindi na mabayaran yung amortization dun sa bahay namin sa Philam. So lumipat ng so gano'n, no? Hanggang naging siyam kami, laging ang turo sa amin ay 'di ba, hindi ka pwedeng magastos, hindi ka pwedeng kasi laging merong hihingi Laging sabi ko nga, tuwing meron akong hihingin, merong 8 na nanonood. Paano naman kami? Parang gano'n. Ang biro rin, ma'am, sabi niyo, yung tungkol sa relo. Si Sharon naman, yung sinturon. Iisa lang yung sinturon ko. Tapos reversible. Para pwedeng brown, pwedeng black. At siguro, umabot ng mahigit isang dekada rin yung sinturon. Dahil, sabi ko, isa lang naman yung bewang ko. Wala ka namang isabay ko. So, ganun, ma'am. Very... Naalala ko, Sen, paminsan nagkakwentuhan tayo. Kinakwento mo na parang, pang-anim ka ba o pang-7? Pang-5 po. Pang-5. Yung kinakwento mo, Sen, na pati yung sa pagkain, parang meron kayong budget na Yes, ma'am. ito yung share mo. Yes. Pag bumili ng M&M's, yung imported na chocolate, diba marami ho yun. No? Para kami nagsusungka. Kasi siyam din yung tasa.
tasa, I mean cup. Tapos iisa-isahin yan dapat nakasukat. Tapos yan ibibigay. So talagang we were growing up. It was always sa amin yung magpasalamat ka na meron. Diba? Pati nga ho yung ma'am yung ketchup. Yung ketchup. Pagka wala ng laman, lalagyan namin ng tubig. Tapos isi-shake. So may Sayang. Opo, naidadagdag. Kasi nga, ang dami namin eh. Tsaka sabi nga, ang biro nga eh. I remember si Casey. And nung bagong kasal kami ni Sharon, tinanong niya sa akin, Daddy, why do you eat so fast? Bakit daw ang bilis kong kumain? Napaisip ako, sabi ko, kasi pagkasyam kayong magkakapatid, sabi ko, pag hindi ka mabilis kumain, ang matitira sa iyo sa manok yung leeg. Kaya mauunahan ka na. So yun ma'am. We were taught that we cannot be ostentatious. Hindi tayo pwedeng maging extravagant, maluho. Ang reklamo pa nga ni Sharon, ma'am, nakakalimutan kong magsuklay. Nasa labas na ako ng bahay. Hindi pa ako nagsusuklay. Ano ba yan? Wala kang ayusin mo nga yan. No? Tapos binibingin niya sa driver. O kaya sa staff ko. Sabihin niyo, 'di ba? Sabihin niyo kay Francis, magsuklay siya. Tinetext pa nga sa akin just to remind me. So yun, ma'am. I guess yung pinaka basic is because we were growing up na marami kami, hindi kami naging maluho, no? Hindi tama yung pagiging maluho. At maging kontento kung ano yung meron. Kasi kaming lahat na nakakakilala sa iyo. Syempre alam namin na kung gaano ka kahusay, kung gaano ka katapang. Pero ito talaga yung nakikita namin side mo na hinahangaan namin. Na despite the fame, despite what you have achieved, and ganito ka pa din hanggang ngayon. Pero ito, Sen, yung susunod, kasi yung pamilya nyo, sabi mo, 9 kayo, pero napaka-accomplished. Napaka-accomplished ninyo lahat. Siyempre, mas kilala namin si Anthony. Apo. Si Anthony, kilala namin. Siyempre, si Angeli, kilala namin. Pero all the other siblings, sina Joseph, sina Maricel, lahat talaga, parang all of you found your place under the sun. Yung tanong ko susunod, saan mo ito ma-attribute? Bakit kayo halimbawa, ikaw at a very young age, very involved sa, sabi ko nga, ako, very apolitical pa ako nun eh. Pero ikaw, pagpasok mo sa UP, naging very involved ka na. Saan yun ang galing? Ma'am, sa aming mga magulang, my father and my mother, pareho rin silang student leader sa UP eh. Nung panahon ng father ko, siya yung corps commander ng ROTC. Noon kasi, nung 50s, sikat ang dalawang ng leadership sa UP, yung student council at yung corps of cadets. Yun yung dalawang sabihin na nating prestigyoso o prestigious na mga leadership positions. So yung tatay ko was the corps of cadets, corps commander. Ang mother ko naman, nung panahon na yun, ma'am, ang kwento sa akin, lahat ng babae, female na estudyante, automatic magiging member ng UP Women's Club. Yung opisina ng UP Women's Club nandun, ma'am, sa likod nung Vinson's Hall. At ang mother ko naman ang naging presidente ng UP Women's Club. So they were both student leaders. Fairy tale romance nga sa UP, sa campus sweetheart sila. And that's what they taught us, na we should also aspire for leadership, service. Ang tatay ko, ang pinakamalaki namin, nanay ko, pero sabi ko nga, ma'am, yung mother ko kasi, our growing up years, she was pregnant every other year. Kasi siya, tapos meron pa kung nakunan pa ng 2 beses. So yung talagang 11 dapat. So ganun karami. So she was masalimuot siyang maglihi. So ang naalala ko, hindi siya makakasama, pero yung father ko laging nandun. Laging yung aming declamation contest, nandun siya.
Yung volleyball games ko sa high school, nanonood si Mommy at Daddy. So they were always very supportive. But they also pushed us to positions of leadership. Kasama din, ma'am, siyam kaming magkakapatid. Lahat po kami UP. Siyam. Wala akong... ako nung entrance exam ako, isa lang ho ang kinunan kong entrance exam. UP lang ho. Kasi nga parang panlima na ako, lahat UP. Wala na akong ibang choice. At Para yung tradition sa pamilya. yes. At dahil kasama na rin po yung malayo pong bahay namin, tsaka nagsishare kami ng sasakyan, apat, lima sa isang sasakyan para mahirap na yung ikaw pupunta pa ng Lasal. Paano ka, 'di ba? So sige, para sama-sama tayo sa sasakyan, doon tayo sa UP lahat. And sa amin naman, ganoon naman. Naalala ko din parang magkakasunod ba kayo ni Anthony sa si Felici? Yes. Kasi parang kayo yung mga nakasabay ko sa UP. Yes, after me is Anthony. After Anthony is Felici. Si Felici, Kayo yung mga nakasabay. si Felici College of Business Administration. At si Anthony laging nasa School of Econ dahil sa ISEC. Ayun. So yun, ma'am. Kaya nyo siguro sila nakikita ron. BA lang tsaka Econ Oo nga, Sense. Si Anthony nun, president din siya ng ISEC Kaya Right. nakikita ko. Tapos si Felici, sa BA ko nga nakikita. Kasi karamihan sa aking mga electives ay BA. So nakikita ko siya sa BA. Pero ito, Sen, student leader ka na. So siguro naiintindihan ko kung bakit ka pumasok sa public service. Kasi yung puso mo, nandito talaga. So you were a senator for 12 years, no? 2001 kasi 2001 kasi nag-start. So senator ka for 12 years. Pero ang alam ko, while you were in the Senate, doon nag-umpisa yung passion mo for agriculture, for food security. In fact, nakikita namin yung farm mo sa Cavite. Yes. Saan ito nagsimula? Well, ma'am, sa totoo lang, again, talaga yung plano natin at yung plano ng Diyos sa atin talagang nag-iiba. Hindi ko talaga pinlano na pumasok sa agriculture. Pero dahil hindi ako pinalad nung Senate presidency race nung 2010, nung nanalo na po si Pinoy, I sought the Senate presidency. I felt I could help President Aquino in that regard, no? Hindi ako pinalad. Hindi ako nakakuha ng tamang suporta. Kulang ng 2 boto ata yun, ma'am. O isang boto actually. Pero, so nung nagkausap kami ni Senate President-elect Enrile, sabi niya, Kiko, sabi niya, Agriculture Committee is available. Sabi ko, wala ho ako Pero naisip ko, nung nangampanya po tayo nung 2010, when we campaigned in 2010, di ba ang ating nun is corruption, anti-corruption and anti-poverty. Nung mga panahon na yun, masyadong notorious yung corruption sa agri. Hindi po ba? Yung swine scam, yung fertilizer scam, di ba? So corruption, sabi ko yun ang problema. Sa agri, may matindi rin corruption. And then poverty. Sabi ko, ang pinakamahirap na mga sektor ay yung sektor ng pangingisda at pagsasaka. And rural is where poverty is most acute. So sabi ko, since kinampanya ko ng 1 taon yung walang kurap, walang mahirap, tapos ngayon ibinibigay sa atin yung agriculture, at diba, laganap o kaya very notorious sa corruption, tapos poverty pa ang hinaharap. Sabi ko, sige, I will walk the walk. Tanggapin ko yung agri, hanapan ko ng solusyon doon sa corruption tsaka yung usapin ng poverty. At yun, tuloy-tuloy na. Sabi ko nga, ma'am, sa mga nanonood o nakikinig ng mga abogado, sabi ko, the last time ako nagbasa ng napakarami ng araw-araw na materyales, sabi ko sa sarili ko noon, ay nung nagbabar ako. Ngayon naman, ang binabasa ko yung mga agriculture ng mga materyales sa lahat ng
alam ko Sen kung gaano ka ka-passionate about agriculture eh. Kasi di ba pag nagkakwentuhan tayo, ano talaga, lumalabas yung passion mo doon. Ito lang, Sen, na alala ko lang, siguro ang hindi din alam ng mga tao, ano ka no, passionate ka din sa mga, yung natural remedies. Naalala ko, parang bawat after ka kumain ba? After every meal. After every meal, meron ka lalagyan ng gamot. Pero yung nandun sa lalagyan mo ng gamot, sili. Siling labuyo. Siling labuyo. Ilan nga Sen yung tinitake mo after every meal? Kailangan ma'am green. Hindi yung hinog. Okay. Tapos, 2 o 3 na mga, kasi maliliit na siling labuyong green. And after every meal, tsaka hindi ho nginunguya. Parang tableta. Iniinom talaga. Iniinom na parang capsule, gano'n, iinumin. And that is because dati po ako ma'am, mataas masyado yung aking cholesterol and triglyceride na dapat nagme-maintenance meds na ako. At medyo borderline ako ng diabetes noon. Sabi ko, organic farmer ako eh. Ba't ako iinom ng chemical? Nabasa ko po yung kay Secretary Jimmy Tan, Jaime Galvez Tan, na dating Secretary of Health, na merong ito na nga, alternative natural remedies. At sabi nga niya, nabasa ko, yung sili labuyo na green, ano yan? Fat burner, cholesterol burner, high blood, matutugunan ng high blood, etc. So, sinubukan ko. Ayun, ma'am. Talagang... Parang tatak mo na yan, Sen, no? Tatak mo na yan na every after meal, iinom ka niyan. Yes, ma'am. Talagang, ano ko yun. And it is really, yun yung aking maintenance medicines. Hindi chemically, yun. At naging normal, ma'am, yung aking sa blood sugar ko, nag-normalize lahat. Talagang, so tama. Pero ma'am, mabalikan ko lang yun sa farming, ma'am. I just remembered. Kasi before farming, yung advocacy ko, justice. Oo, naalala ko yun, Sen. Yes. So nung nabasa ko nga yung naging sitwasyon ng ating mga magsasaka, sabi ko, hindi makatarungan na yung mga nagpapakain sa atin, nagbabanat ng buto, nagkakandak kuba na sa kakasaka, na hindi sila makakain ng maayos. Sila yung naghihirap. Naalala ko, ma'am, nakilala ko si Mang Romeo sa Nueva Ecija. 76 years old siya, ma'am. Tinanong ko sa kanya, ilang taong ka nung nag-umpisa kang magsaka? Rice farmer ko. Sabi niya, nag-umpisa akong magsaka, sabi niya, 12 years old. So sabi ko, 65 years na siyang nagsasaka. At nagsasaka pa rin. Hindi po ba? And then, at mahirap pa rin. So sabi ko, hindi ito tama. Di ba, nakakasakit ng parang kung sino pa ang dapat retired na, ini-enjoy na niya yung kanyang mga apo, at for a job well done, na talagang pinakain niya ng ilang dekada. Dapat sana ay ang reward sa kanya ay mahimbing at maayos na buhay. Pero hindi, nagsasaka pa siya at mahirap pa siya. So yun, ma'am, sa akin, it's really, ma'am, the sense of justice. Na nauna sa, I guess all my life, no? Kung hindi makatarungan, dapat ayusin. Dapat yung sa akin, yung kaibahan mo siguro, kasi yung ina-advocate mo, ginagawa mo mismo. Di ba? Kasi farmer ka talaga eh. Kasi nga, ma'am, sabi ko, hindi ko maintindihan ng lubos yung ipinaglalaban ko kung hindi ako mismo maranasan. Kaya ma'am, naranasan ko yung maubos yung aking tanim. Halos 1 toneladang lettuce, binagyo, naubos. Yung mag-harvest na lang, direct hit kami ng Typhoon Glenda. Nawasak yung aming mga greenhouse.
Naranasan ko rin, ma'am, mapeste yung mga suso. So talagang doon ko nakita na grabe pala ang dinadanas ng ating mga magsasaka. Tapos pero doon ko rin nakita ang tindi ng kanilang pagmamahal sa kanilang pagiging magsasaka at ang tibay ng kanilang dibdib. Talagang pagkatapos tamaan, bangon ulit. Bangon ulit. Di ba? Magtanim ulit. Umasa ulit, di ba? Manalig na sa susunod gaganda na ang ani. Doon sabi ko, doon na nagkaroon ako ng kakaibang respeto sa ating mga magsasaka at mga isda. Kaya nga si Frankie, ma'am, nung 9 years old, that was my first year as chairman of the Committee on Agriculture. 9 years old si Frankie. Siya mismo nagsabi sa akin, siguro naririnig po niya ako sa radyo, sabi niya, we should treat our farmers like our parents. In other words, diba, ang trato natin sa ating mga magsasaka, dapat parang trato natin sa ating mga magulang. So tinanong ko, why? Because they're the ones who feed us. Sila ang nagpapakain sa atin. So only a 9-year-old, di ba, ma'am, can think of it that way. Oh, sino pa nagpapakain sa atin sa bahay? O bumibili ng pagkain, di ba, mga magulang natin. So ganun sila, parang ganun siya. So talagang, pero paano nga natin tinatrato yung ating mga magulang? Di ba dapat inaalagaan natin, minamahal natin, hindi natin pinapabayaan, inaalalayan natin, di ba? Tinitingala natin at nirerespeto. Pero lahat yun, ang kaiba, ang opposite ang ginagawa po natin sa farmer. Di ba? Na-neglect. Oo. Okay, ako dyan, Sen, kasi di ba meron tayo, Sen, programa before. Naalala ko nasa Congress pa ako nito eh. Nanilink talaga natin yung malnutrition sa food security saka sa income ng farmers. Yung nakaka-antig doon, Sen, kasi ang daming mga malnourished na bata na anak ng mga farmers. So gusto ko sabihin talaga hindi natin sila naaalagaan. Kaya di ba, Sen, pareho natin ina-advocate yung hunger masosolve mo hindi lang sa feeding. Pero sa pagpabuti ng buhay ng mga pamilyang Pilipino. Na maaari nagkaroon sila ng dagdag na kita. Hindi po ba? Para meron sila mas malaki ang spending power nila para makapagbili sila ng tamang pagkain, tamang masustansyang pagkain. Hindi lang yung cup noodle o kaya yung kasi yan na ho ang nagiging at marami nagkakasakit dahil diyan. Yung noodles, hindi po ba? Ito, Sen, yung pinakabuod nung batas na in-author mo, di ba? Yes. Yung batas na in-author mo, ito talaga yung parang pinaka-sentro ng objective niya. Na siguruhin na yung mga maliliit na magsasaka, nabibigyan ng pagkakataon na maging entrepreneurs, saka makipag-compete, mabigyan ng opportunities, mabigyan ng opportunities ng pamahalaan kasi kadalasan kasi sa purchasing, Sen, di ba? Sa purchasing, pag sinabi na nating lowest price, yung mga maliliit na magsasaka, hindi na sila nakakapag-compete. Pero itong batas na in-author mo, parang binibigyan ng special consideration na yung mga maliliit magkaroon ng pagkakataon na makipaglaban o mag-supply, maging supplier, maging supplier ng sa mga proyekto ng pamahalaan, saka magkaroon ng break sa market. That is right. Pero ito, Sen, ma'am, ang biro ko nga doon, ma'am. Sorry, ma'am. Ang biro ko nga doon, Republic Act 11321, yung sa Gipsaka. Sabi ko nga dati, laging nawa 1, 2, 3 ang mga magsasaka. Kaya ngayon, dahil dito sa batas na ito, kabaliktaran na. Kasi 3-2-1, 1-1-3-2-1. Kabaliktaran na ang mangyayari. Mabibigyan na ng suporta ang ating mga magsasaka. Oo. Saka napakadali pala alalahanin, no? Napakadaling alalahanin yung Republic Act number 11321. 11321. Pero ito, Sen, sana mas lalo pang ma-operationalize, no? Kasi nandiyan na yung policy. Kailangan na lang ma-maximize sa lahat ng mga transaksyon ng pamahalaan. Kasi pamahalaan naman yung pinaka-biggest na market, 'di ba? Kaya sana, Sen, sana mas lalo pa siyang magamit.
Para lang ma'am, just one more point ma'am if you may allow. Para lang maintindihan ng tao yung Republic Act sa Gipsaka. Yung sa Gipsaka Act, yung 11321. Dati kasi walang negotiated contracts from the government at yung farmers. Kailangan mag-public bidding ang purchases ng gobyerno. Pagdating dito sa mga food, bigas, etc. o kaya direkto sa. Ngayon, exempted na sa public bidding. So, pati ang LGU, pati ang national government, pwedeng direkta nang bumili sa mga accredited farmers at fisher folk ng produktong agrikultura. Para Kasi sa Sen, diba? Kasi Sen, diba, pag public bidding kasi, ang nagkakaroon ng pagkakataon magbagsak presyo, yung mga malalaki. yung malalap. That's right. Diba? Yung mga maliliit, ito na chance na makabagsak presyo kasi yung scale nga nila sobrang liit. But with the sakip-saka law, pwede na yung negotiated. Pag may gusto kang farmer group na tulungan, gaya ngayong pandemic, actually, Sen, ginamit namin siya many times over during the pandemic. Yung mga farmers from the north, meron din farmers from the south, binibilhan natin ng mga mararaming mga produkto para pang-feed natin sa mga communities na nangangailangan. Kaya sobrang laking tulong talaga siya. Yes, ma'am. And kinumpute natin, ma'am, for 2021, ang maaring pondong total na pangbili ng produktong agrikultura ng mga agency tulad ng DepEd, DOH, DILG, DSWD, ang pinakamalaki. Mga 41 billion, ma'am, ng gastusing pang pagkain, pang bigas, pang gulay, pang karne. Biro nyo yun, ang laking tulong sa ating magsasaka. At ang pinakamahalaga sa lahat, dahil alam nilang hindi sila babaratin, maingganyo ho silang magtanim ng mas marami. So, pati yung supply. Kaya nga, ma'am, ang mangyayari nun, gaganda, lalaki ang ani, babagsak ang, dahil nga law of supply and demand, babagsak ang presyo ng pagkain, matutugunan na ang gutom. So yun ho ang pinaka-resulta nung sa Gipsaka Act. Yun ang gusto nating mangyari. Ang galing nga, Sen, kasi parang for the first time, dahil sa batas na to, nagkaroon talaga ng opportunity. Yung mga maliliit na magsasaka na makakuha naman ng konting break. That's right. Diba? Through government. Pag bumili na yung gobyerno na negotiated, market price, ma'am. Oo nga. So, times 3, times 4, times 5 po ang napupunta sa bulsa ng magsasaka. Kasi pag middleman, naku, sus Maria Josep, talagang sa dami na lang ng... Tapos nabubulok pa pag middleman, hindi inaalag. Alang middleman kasi hindi masyadong particular. Kaya, mababawi naman niya. Bawi na siya dahil ang laki na nung kita niya. Kaya kahit may tapon, okay lang. Okay lang. Sa farmer, hindi pa pwede yung may tapon. Saka Sen, parang mas marami pa yung kinikita ng middleman kesa sa magsasaka, di ba? That's right, ma'am. Halimbawa, ma'am. Alas 3, alas 4 ng umaga, nasa sakahan. Exactly. Sila yung nabababad sa init ng araw, sa lahat ng elements, sila talaga nagpapagod. Pero ang kukonti ng kita nila, Ma'am, for yung may example, pera, yung... Yes. Tama, ma'am. For example, nung North Cotabato, si Governor Catamco, sabi nung mga vegetable farmers sa Upland, North Cotabato, ang bili sa kanila nung middleman, piso, 1 kilo ng kalabasa. Pero ang bili ng local government, provincial government, 5 piso. So doon pa lang times 5 na ang napunta sa bulsa ng ating mga magsasaka. Dito naman, ma'am, sa Palay, dito sa Pampanga, kasagsagan ng COVID, yung mabagsak yung presyo, ma'am, ng palay. Dinagdagan ng barangay, dinagdagan ng 2 piso. O di per kilo ng palay. Di tumaas yung kita. Ang laking bagay, ma'am. Talagang... At ito nga, ma'am, pag kami panggastos na yung farmer, bibili yan ng sapatos, bibili yan ng rubber shoes, bibili ng cellphone, bibili ng kung ano, di yung ating ekonomiya talagang
Oo, And yung, that's what- yung ano, yung purchasing power tumataas din, kaya ang dami nakikinabang, hindi lang talaga mga magsasaka. That's Pero right. yung lahat ng mga negosyo na nasa periphery nila. Pero ito, Sen, kulang na yung oras natin. Almost 10 o'clock na. Siguro yung last question ko na lang. Kasi si Jillian saka si Frankie nagkita kahapon. Yes, ma'am. Nagkita kahapon si Jillian saka si Frankie, and hindi ko to sa'yo, Sen, na kwento, pero after malaman ni Jillian na, kasi ina-anticipate niya na magpapahinga na ako. Either lalabas na ako sa politika o maglolokal na ako, mas marami na yung oras ko sa kanila. Pero all of a sudden, nagkaroon ng sudden shift, kandidato na ako, and sinabi ko nga to dun sa Facebook post ko, na sa tatlo kong anak, si Jillian took it the hardest. Kasi siguro, feeling helpless siya, malayo siya, tapos yung ina-anticipate niya na mas magkakaroon na ako ng maraming oras, biglang naging opposite noon. That's right. So yung tanong ko, Sen, what was it like for your children? Kasi bigla din, di ba? They were expecting na magsesenador ka. Yes, Tapos yes. all of a sudden, VP pala. Pero yung mas mabigat for you, Sen, kasi may family dynamics na maa-affect na hindi naman ginusto. Pero you Yes. were answering a call. That's right, ma'am. Si Frankie ayaw din. No, ayaw din niyang ako'y tumakbo. Sabi niya, dapat paghandaan natin, hindi pwede yan. Ayaw din yan. No? But kaya nga siguro kaya nga tama na silang dalawa ang nag-uusap, ma'am. Para they will share each other's heartaches. But pero in the end, nakita nila yung ating nakita nila yung ating of course we were praying about it. Dinasal talaga namin. So at sa buhay naman namin for the longest, regular ang ng prayer na pinapasa Diyos, nananalangin. Yun din ang tinuro sa akin ng nanay ko, ma'am, magsindi ng kandila. So yung gabi na yun na magdidesisyon ako, nagsindi ako ng kandila. So alam nila. So we prayed about it. And she accepted it, si Frankie. Hindi madali, pero alam niya naman po siguro yung iba, si Frankie, fighter din yan. Talagang Ang lakas na loob din, Sen, no? tapang at outspoken. Pero alam niyo, ma'am, hindi sa akin galing yung ganung tapang. Kay Sharon po yun. Yung kanyang outspoken na tapang, hindi ako yun. Kasi ako, introverted ako pagdating sa mga ganyan. Kay Sharon yun, yung outspokenness niya. Pero ito, Sen, hindi ko pa, Sen, ito nakakwento kasi kahapon pa lang. Parang nagkakwento sa amin si Jillian, kumain sila together. Tapos sabi niya, mas malala pala yung kay Frankie, sabi niya sa amin. Kasi ako, ang sama na ng loob ko, na nalaman kong tatakbo ka parang 4 days before the announcement. Yeah. Sabi niya, Frankie, as in literally less than 2 days before the announcement, nalaman. So di ba, Sen, hindi ko alam kung alam ng iba kung gaano ito kabigat for us. Na yung mga di ba, yung tayo, yung hindi tayo yung problema pero ina-expose natin yung ating pamilya sa mga bagay na wala naman silang kinalaman. Diba? Kasi, halimbawa ako, pag tumatakbo ako ano-ano yung binabato sa akin, damay yung mga anak ko. And I am sure, ganun ka din. Diba? So, yun lang siguro sa inyo ipapasalamat. Sinabi ko to during the press con na I was already, nung inaya kita, I know na ikaw yung perfect fit. Pero at the same time, kung magsasabi ka ng no, maiintindihan ko. Oh. Pero yung pagsabi mo ng yes, naalala ko yung sinabi mo sa akin na parang wala akong karapatan sabi mo sa akin,
na parang wala akong karapatan humindi. Kasi nung tinulak ka namin, hindi ka din humindi. So yung sa akin, Seth, parang in-encapsulate niya yung pagiging patriot mo. Na kahit alam na ano kahirap, pero ginawa mo pa din. Ma'am, wala na tayong oras pero meron pa ako maraming kwento. Isang kwento na lang kung pwede pa siguro, ma'am, yung naalala ko nung 2007 elections. So gaano kahirap sa kandidato. Araw-araw akong lumalabas. Yung anak ko si Miel naman, she was only 3 years old. So yung naalala kong kwento na napaluha ako sa kampanya kasi ang kwento nung yaya niya, galing siya doon sa shower, para hindi ako ma-miss, nilagay yung poster ko doon sa banyo na yung mukha ko nandun. So andun yung mukha ko sa banyo, sa bagong lagay. So lumabas siya bagong paligo siya, si Miel, 3 and a half. Nakita niya yung picture kasi bagong hinalikan niya. Ma'am, paghalik ng kanyon, nabasa. So sabi niya, ay, nabasa si Daddy, pinunasan niya. Sabi ko, yung kinuwento sa akin yun yung parang hindi ko nakikita, di ba, ma'am, yung kampanya, hindi na natin nakikita yung ating mga anak. Ang oras natin ay wala sa kanila. Si Frankie rin nun. Frankie was around 6. Nagano siya, nagsutil. Kasi akala niya ganun na yung buhay namin. Araw-araw wala ako. Kasi dati hindi ganun. Nagsutil. Nung pinaliwanag ko sa kanya, hindi hanggang May lang to, anak. Matatapos din to. Hindi na ako araw. Doon, bigla. So it's really very difficult when we make these decisions that affect our loved ones. So, but sabi ko nga, and in the end, sabi ko rin, ma'am, naisip ko, I happen to be in the position to do something about it. And therefore, I will do something. And then I will do it. Kasi, sino pa? Ma'am, di ba? Parang nagkataon lang na ako'y nasa posisyon na gagawin ito at matindi ang problema, eh di gawin natin, ma'am. Tsaka, naisip ko kagabi, sabi ko, ito siguro ang laban ng ating henerasyon, ma'am. Pagkatapos nito, ipapasa na natin sa ating mga anak, sa susunod na henerasyon. So, kung ito ang laban ng ating henerasyon, at doon sila sa mga nakikinig, kung kayo naniniwala, ito ang laban ng ating henerasyon, eh ano pa ang choice natin? Tumaya na tayo, ilaban na natin. Tapos, masasabi natin na nung panahon nga na mayroong ganitong krisis, pinakamatinding krisis sa ekonomiya in the last 40 years and pinakamatinding krisis sa kalusugan in the last 100 years. At least masasabi natin nung kasagsagan ng krisis, nanindigan tayo, tumaya tayo, gumawa tayo ng paraan. Okay. Yun Sen, utang namin sa iyo lahat. Alam namin sa kung gaano kabigat yung decision mo. Kaya Sen, talagang kami, hindi lang ako Sen, pero kami lahat nagpapasalamat sa pag-agree mo to take on this sacrifice para sa bayan. Salamat din sa tiwala, ma'am. Ang sinasabi ko sa mga kapatid ko, hoy, lahat kayo scholar ng bayan. Pinag-aral kayo ng mga taxpayers dahil libre ang edukasyon natin o halos libre. Kaya isoli natin, ibalik natin, mangampanya tayong lahat at tungkulin natin na ibalik sa ating mga kababayan yung ating edukasyon. Di ba, ma'am, yun ang scholar ng bayan? Oo nga. Pero ito sayang, ang dami pa sana natin pwedeng mapagkwentuhan pero overtime na tayo. Nagpapasalamat na kami, Sen. We hope to have you in the future. Pero maraming salamat sa pagpaunlak. Salamat din, ma'am, and salamat sa inyong tiwala. Thank you, ma'am. Senator, salamat ho at kailan namin matikman yung seafood pasta. Oo. Napanood ko kasi. Madali lang yun. Ipagluluto ko kayo. Ayun, si ma'am. Matikman namin. Thank you, Ellie. Okay, thank you, ma'am. Senator. Thank you po. Thank you, Okay. Sen. Okay.